May tinapos lang ako dito sa Batangas. Bukas na bukas din ay uuwi na ako riyan. Siya nga pala, alagaan mo ang sarili mo ha. Nasabi ko na kay Guada na hindi basta-basta magpapapasok ng kahit na sino riyan, lalo na si Rosel. Sinabi ko na sa'yo iha, nalayuan mo ang taong iyan. Hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Bili nito na may pag-alala sa tono ng boses nito. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi niya yata magagawa ang bili ng kanyang Lola Minda. Sige ho Lola, mag-iingat kayo riyan sa Batangas. Pagkasabi biglang naputol ang linya ng tawag nito. Siguro busy na ito at marami pang gagawin. Naisip kasi ni Lola Minda na bilhin ang lupa ng mga Delmar sa Batangas para iregalo sa kanyang pinsan ni si Agatha. Uuwi kasi ito galing sa Cebu. Magkasing edad lamang sila ni Agatha at magkasundo sa lahat ng bagay. Ngayon ikakasal na ito kaya naisip ng kanyang Lola Minda na regaluhan ito ng lupa sa Batangas kung saan ito gustong tumira, kaya naman inaayos ng matanda ang lahat ng kailangan sa pagbili ng lupa. Ma'am Shane, saan ho kayo pupunta? Tanong ng matanda habang nakasunod sa kanya. Nilingon niya ito at nginitian ng malapad at saka pumasok sa kotse niya. Magpapahangin lang ako manang, nangingning ang kanyang mga mata. Saka na lang siya magpaliwanag kapag nakauwi na ang kanyang lola. Sa ngayon gusto muna niyang maging masaya kahit sandali lang. Walang nagawa si Manang Guada kundi pagbuksan siya ng gate. Maingay ang paligid pagdating ni Rosel sa lugar na sinasabi ni Shane. Sa sinasabi ni Shane sa kanya, hindi siya umuo sa sinasabi nitong pagpunta rito sa rest bar, pero inisip niya ang dalaga baka mapano ito. Maraming mga tao, halos karamihan mga kabataan, nagsasayawan ang mga ito at saka mga lalaki habang may hawak na cocktail drinks at mga hard drinks tulad ng tequila at margarita. Nakasingit siya sa mga nagsasayawan at hinahanap ang kinaroroonan ni Shane. Welcome to the grand opening of my rest bar. Happy tummy, enjoy guys and let's party. Hindi niya nilingon ang nagsasalita. Sa itaas ng stage, nakasama ng DJ, marahil iyon ang may-ari ng rest bar na pinuntahan ni Shane. Kumuha na rin siya ng isang hard drink sa may tray na libreng ipinamimigay habang hinahanap niya si Shane. Nang hindi niya mahanap ang dalaga ay sinubukan niyang kontakin ang number nito. Sa ginawa niya ay iyon ay nakita niya si Shane nakikipagpantintero sa lalaking lasing na. Habang nakahawak sa cellphone nito, ibinababa niya ang basong hawak niya at agad na pinuntahan si Shane. Helpless ang dalaga nang makita siya, agad siya nitong nilapitan na parabang isang bata. Come here beautiful lady. Mapang-akit na tawag ng lalaki kay Shane. Nag-init ang tenga niya sa narinig. Marahas niyang hinila ang kuwelyo ng pulo ng lalaki at nilapit ang muka sa mukha niya. Hoy, sino ka ba? Bulyaw ng lalaki. Sinuntok niya ito sa panga, pagkatapos ay sinilya sa harapan ng bar table. Hindi mo ako kilala, bulyaw niya rito at muli itong sinuntok sa kabilang pisngi. Pues ngayon makilala mo na ako. Kinagat niya ang ibabang labi at sinipa niya ang lalaki. Hinila ni Shane ang kamay niya. Stop please, nakakahiya. Pigil nito sa ginagawa niya sa lalaki. Inis na binawi ni Rosel ang kamay niya, hawak nito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo para pumunta sa lugar na ito na ganyan ang suot mo. Inis na sambit niya sa dalaga habang nakatingin dito. Hindi ko sinabing pumunta rito at sino ka ba para makialam ako? Boyfriend ba kita? Bulyaw nito muli at muling kumuha ng maiinom sa dumadaang waiter sa harapan nila. Nakalimutan yata ng babaeng ito na tumawag ito sa kanya. Shane, inistorbo mo ako. Akala ko pa naman importante ang pupuntahan mo at kailangan mo ng kasama. Hindi pala. Nainis na sabi niya na nilampasan ito. Nainis siya sa sinabi nito kaya minabuti niyang maupo na lamang sa sulok at panoorin itong sumasayaw kasama ng ibang mga customer sa bar. Hindi man lang ito nagpasalamat dahil iniligtas niya ito. Sa inis niya ay sinipa niya ang silya sa harapan niya at saka kumuha muli ng isang hard drinks. Nakapatong sa lamesa, nilingon-lingon niya si Shane na nakipagsayawan na naman sa ibang lalaki. Bumuga siya ng hangin habang pinagmamasdan ang nakakaakit na itsura nito. Habang nagsasayaw na nakataas ang dalawang kamay sa ere, lasing na ito at pasuray-suray na ang lakad. Kailangan yata niyang ipaalala nito na hindi
hindi dapat nito ginagawa ang bagay na iyon. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kay Shane? Naguro pala ang dalaga, tsaka masyado pang immature ang dalaga. Tumingin siya sa wristwatch niya. 1:00 ng madaling araw, lasing na lasing si Shane. Nakangalumbaba na lang ito sa kinauupuan at hindi na pinapansin ang mga lalaking lumalapit dito. Tumayo siya at nilapitan ito. Inalalayan niya itong makatayo at inakbayan habang pasuray-suray ang paglalakad. "Huwag mo nga akong hahawakan," bulyaw nito sa kanya na inalis pa ang kamay niyang nakahawak sa baywang. Nakahawak sa baywang nito. "Kung hindi ka pa titigil kakabulyaw sa akin, hahalikan na kita. Dapat kasi hindi ka naglasing. Kung hindi mo naman kaya, sermon niya rito." At muling hinawakan ito sa baywang ngunit bigla siyang hinarap nito at inilagay ang mga kamay sa liig niya. "Kiss me," utos nito habang nakapikit sa harapan niya. Nakatingkayad pa ito para lang magtapat ang mga labi nilang dalawa. Napalunok siya sa ginawa ni Shane. Sa isip niya gusto niya itong yapusin, ikulong sa mga braso niya at makipagtalik dito. Tumawa rin ito at lumayo rin sa kanya. "Puro sel, I know gusto mo, but I won't." Bigla itong nawala ng balanse. Mabuti na lamang at naagapan niya itong saluhin. Minabuti niyang buhatin ito palabas ng rest bar. Ngunit hinarang sila ng isang lalaki. Nakatingin ito kay Shane at bakas ang pag-alala sa mga mata nito. "I guess I should take her home." Tumingin siya kay Shane na natutulog na sa dibdib niya. "I will take responsibility. She is my friend and I know her well." Seryosong sambit niya sa lalaki. Sa itsura ng lalaki, hindi nito gustong pumayag pero sa huli ay hinayaan na lamang siya nito. "Uutusan ko na lang ang sekretary ko bukas para bayaran lahat ng drinks na naubos ni Shane at pati na rin yung mga nainom ko." "No, that's fine. Opening ng bar ko kaya libre ang lahat. Anyway, thanks for coming and please take care of her." Hinawakan ng lalaki ang mukha ni Shane pero sandali lang. Umalis na rin ito sa harapan nila. Inalalayan niya ito at maingat na inakay sa loob ng kotse niya. Pinuntahan niya rin ang kotse ni Shane at saka ibinilin iyon sa security guard na naroon para hindi manakaw ang kotse ng dalaga. Pinaandar niya ang kotse habang nakatingin sa dalaga. Hinawi niya ang buhok nitong nakatakip sa mukha nito. Inilagay na rin niya ang seatbelt ng dalaga. Hindi niya maiwasang tumingin sa nakalitaw na pusod nito. Gusto tuloy gumalaw ng nananahimik niyang alaga dahil sa pagpapantasya niya sa dalaga. Itinoon niya ang atensyon sa kalsada. Mabagal lang ang pagpapatakbo niya. Napansin niya na humaligip-hip ang dalaga. Marahil nagiginaw ito kaya sandali niyang inihinto ang kotse niya sa tabi at tinanggal niya ang suot na jacket para ipatong sa katawan ng dalaga. Ngumiti ito sa ginawa niya habang mahimbing na natutulog. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na naglasing ito dahil kay Henry, ang ex-boyfriend nitong sa tingin niya ay minahal nito ng husto. At nakadama siya ng munting kurot sa puso niya habang iniisip ang dahilan kung bakit nagkaganito si Shane. Natigilan si Rosel sa paglalagay ng kanyang jacket sa ibabaw ng katawan ng Shane. May kung anong sumagi sa isip niya para titigan ng malapitan ang dalaga. Gusto niyang makasiguro kung kamukha ba talaga ito ni Philomena o hindi. Dahil palaging sinasabi ni Fea na kamukha ito ng kanyang asawa. Matangos ang ilong ni Shane, mapupula ang mga labi nito. May mga balahibo itong pino sa may punong tenga at mga mata nito puno ng takot dahil sa pagkakaroon nito ng isang walang kwentang kasintahan. Madaling mamula ang mga pisngi ni Shane lalo na kapag nahiya ito. Nadiskubre niya iyon nang minsang puntahan siya nito sa bahay niya para isauli ang panyo niya. Dumako ang tingin niya sa liig nito patungo sa dibdib. Napailing siya at ipinagpatuloy ang ginagawa sa dalaga. Nagulat siya nang sampalin siya nito habang nakalapit ang mukha niya. Rito hindi niya akalaing gising na pala ito. "Bastos ka!" sigaw nito sa kanya. "Hey, wala akong ginagawang masama sa'yo at isa pa, gusto ko lang ilagay itong jacket ko sa katawan mo." Inirapan siya nito pagkatapos ay inilagay ang isang kamay sa pisngi niya. "So sorry," mahinang sabi nito habang nakatingin sa mga mata niya at pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Maya-maya pa ay tumulo na ang luha nito. Bigla siyang hinatak nito sa leeg para yakapin.
He reunited everything. Sumisinok-sinok na sambit nito. Shane, bulong niya rito. You deserve someone else, Shane. Iyong mamahalin ka at pahalagahan ka. Patuloy ito sa paghikbi hanggang sa hindi namamalayan ay nakatulog na itong muli. Inalalayan niya ito sa tabi niya habang inaayos ang jacket niyang nalaglag dahil sa pagkakayakap nito sa kanya. Nakadama siya ng lungkot habang nakatingin sa dalaga. Pinahid niya ang luha sa pagkabilang pisngi nito at malalim na bumuntong hininga. He doesn't deserve you, sabi niya habang nakatingin dito. Maya-maya pa ay nakatulog muli si Shane. Nakadama siya ng awa rito at gusto niyang suntukin ang lalaking nanakit sa damdamin nito. Pinaandar niyang muli ang makina at itinuon sa daan ang mga mata. Natutukso siya kay Shane pero inalalayo niya ang sarili sa tuksong nararamdaman niya. Wala sa sariling napangiti siya habang inaalala ang mga nangyayari kaninang umaga. Sir, tawag ho mula kay Ma'am Shane. Malakas na tawag ni Manang Lot sa kanya habang nasa kusina siya at nagluluto ng pancake na request ni Fea. Naroon sa lamesa si Fea at abalang-abala sa pagkain ng pancake. Kinuha niya ang telepono kay Manang Lot at hinihinaan ang apoy ng gas tube. Hi, mahinang bungad nito. May kailangan ka? Sarkastikong tanong niya. Yes, samahan mo ako tonight at Happy Tummy Rest Bar. 10 o'clock in the evening. Magdala ka ng sarili mong sasakyan. Hindi man niya ito kaharap ay alam niyang nakataas ang isang kilay nito. Busy ako at isa pa, hindi ko matandaan na magkaibigan tayo kaya hindi pa siya natatapos magsalita ay pinuto na nito ang usapan nila. Napangisi siya at inilagay sa lamesa ang telepono. Daddy, si Ate Shane po ba yun? Tanong ni Fea habang hawak ang maliit na piraso ng pancake na may kagat na. Yes, sweetie. Ano pong sinabi niya? Did she call for me? Hindi siguradong tanong nito. Yes, sweetie. Sinabi niya na matulog ka raw ng maaga para lumaki ka at tuturuan ka niya this week again. Ginulo niya ang buhok ng anak niya at itinuloy ang ginagawa. Malapad siyang ngumiti nang maalala ang excitement na nararamdaman niya nang tumawag si Shane sa kanya, ngunit napawi ang ngiti sa labi ni Rosel nang makita ang larawan ni Philomena na nasa harapan niya. Nakasabit ito sa may salamin. Patawad, mahal ko. Mahinang usal niya habang nakatingin sa larawan ng namayapa niyang asawa. Ipinilig niya ang ulo. Kailangan niyang kalimutan ang nararamdaman niya para kay Shane. Masakit ang ulo ni Shane nang magising siya. Kinaumagahan, palinga-linga, pabaling-baling siya sa higaan niya dahil iniisip niya kung paano siya nakauwi. Napansin niya kasing nakabihis na rin siya ng damit pantulog niya. Hindi niya matandaan kung ano ang nangyari kagabi. Ang alam niya, dumating si Rosel at nadantayan ng isang kamay niya ang jacket na nakapatong sa unan niya. Pamilyar ang amoy nito, hindi kaya si Rosel? Katabi ba niya itong matulog? Kinalibutan siya sa naisip. Baka mamaya multuhin siya ng namatay niyang asawa dahil kagagahan niya. Itinupi niya ang jacket at saka siya naghubad ng mga damit bago nagtungo sa banyo para maligo. Sa kanan niya tatanungin si Manang Guada dahil nakakasigurado siyang pagagalitan siya ng kanyang lola kapag nalaman nitong sumuway siya sa utos nito. Pagkatapos magbihis ni Shane ay lumabas siya ng kwarto niya. Sinalubong siya ng kanyang lola